the start of this year, we were looking for the perfect material that will serve as vehicle para muling ipakilala ang Marulaya sa pamantasan. Sa tingin ko, hinog na at handang-handa ang Marulaya upang maghatid sa mga manonood ng higit pang malalaki at dekalidad na produksyon kagaya ng Ehipto. Sisimula ng Marulaya ang bagong dekada ng isang malaking pagtatanghal. This will be the first time that Marulaya will have a play na ang kwento ay base sa isang existing na kwento. Ehipto will be based on the Exodus story from the Old Testament of the Bible. And every time na gumagawa kami ng play sa Magwayin, we consider it as a miracle na nakapagpasaya kami ng tao at nakagawa kami ng isang produksyon na produkto ng hirap, pagod at talento ng mga Marulaya. Bagaman may ilang mga pagbabago ipinasok sa biblical story pinagbasihan ng dulang ito, siniguro ng grupo na napanatili ang diwa ng kwento ng pananampalataya. The good thing about Ehipto is that most of my favorite actors in Magwayin are acting again. They are coming back to act again, to work with me again. So, andyan ang unang-una kong prinsesa na si Juan Orobia. Siya ang gaganap na Bibia. This time, hindi na siya prinsesa, siya na ay Reyna. At hindi na siya pa-cute dito, isa na siyang mature ng role niya. Andyan si Byron na naging director na rin siya ng Magwayin. Andyan si Kel, na siya yung isa sa mga most used actors ng Magwayin. Napakalaking challenge sa akin para ganapan ng isa sa mga pinakadakilang tao na ginamit ng Diyos upang ipamalas ang kanyang himala. Pagkatapos ng ilang taong pagpapatawa at pagbibigay saya sa live act, ngayon po ay sasabak ako sa isang seryosong pagganap. Si Sephora ay love interest dito ni Moses at siya ang magiging sandigan nito sa mga harapin niyang suliranin. At si Sephora dito ay maganda at fierce. Diba? Nakilala ko sa Marulaya bilang isang singer. At ngayon, I am very grateful dahil muli na naman akong tatapak sa entablado para sa isang natatanging pagganap bilang si Moses. This will be another milestone for the dance department of Marulaya. Hindi lamang talento namin sa pag-arte ang makikita dito, kundi yung talento namin sa pagsasayaw. This is a very challenging job for us kasi kailangan namin mailabas sa pamamagitan ng pagsasayaw yung mga elements like water, fire, and other significant events sa Ehipto. The Egyptian culture is very rich, especially in dancing. Kaya kami sa Marulaya, we're very much excited to inject our creativity in interpreting these dances. Naging mahirap sa wardrobe team ang pagkakompose ng costume designs dahil sa this is the first time Marulaya na nagkaroon ng play na mayroong historical resonance. Ang naging inspirations namin sa paggawa ng mga costumes ay yung mga movies and film na related sa kay Moses. Through costume designs, malalaman natin kung ano ang klase ng tao doon sa Ehipto. Merong mga aliping Hebreo at mga maharlikang Egyptiano. The music chronicles the journey of Moses from being the prince of Egypt to becoming a shepherd to ultimately being the deliverer of the Israelites from Egypt. This project opened doors to young artists, especially to the music department, in creating the world of Ehipto. Hanggang ngayon na-amazed pa rin ako kung gaano kagaling yung produkto ng pamantasan. Basically, yung mga students na gumagawa, nagpapagod, at passionate para buuin ng Ehipto. Mounting Ehipto takes more than talent. For us to mount up a miracle, we need faith. At naniniwala ako sa kakayahan ng mga Marulaya para maibigay namin sa inyo at maihatid ang isang timeless story tulad ng Ehipto. It's one of the biggest and one of the grandest stories in the Bible. And nag-aambisyon kaming gayahin yon at iput up yon sa PLM. I'm proud to say that all roads led to where we are right now, producing a play that has a wonderful and meaningful message such as Ehipto. Kaya labis kong ipinagmamalaki ang dulang ito at hinihikayat ko ang mga scholar ng pamantasan at ang inyong mga kaibigan, mga magulang, na panoorin ang dulang Ehipto.
yeah.